Nagtatrabaho pa din kasi ito bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa isang bayan ng Pangasinan. Kahit na pinapahintunan niya ito, ayaw nitong huminto dahil kailangan daw nito ng pera para sa gamot ng lola nito. Abby, can I ask you a favor? Tawag niya sa pinsan niya. Sure, insan. Ano bang atin? Tanong nito. I'm here now in the Philippines and I want to surprise Cassie. Can you help me? Sagot niya. Hala? Talaga? Kakakilig kayo. Wait lang, nasa bahay yata nilang maglola si Cassie. Pupuntahan ko. Sagot nito. Kunot noon naman siya sa naging sagot sa kanya ng pinsan. Hindi niya yata nabalitaan na nakauwi na ang nobya niya sa bahay nila. What? Wait, ibig mo bang sabihin na sa atin siya ngayon? Takang tanong niya. Oo, bakasyon niya ng 2 linggo. Kahapon lang siya umuwi, sabay kami. Sagot nito. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil hindi na pala nila kailangan na sunduin si Cassandra kung nagkataon. Sinabi niya ang buong plano kay Abby bago ito inutusan na puntahan ng nobya para magawa na ang plano niya. Siyan anak? Tawag sa kanya ng ina. Yes mom, nasa biyahe na sila ngayon papuntang Pangasinan. May regalo kami sa iyo ng daddy mo. Bulong nito sa kanya. Kunot noon naman niyang tiningnan ng ina. Tingin niya nagtatanong kung anong regalo na sinasabi nito. Mamaya malalaman mo kung ano man iyang plano mo para sa inyo ni Cassie. Tsak, magugustuhan mo ito. Muling bulong nito sa kanya. Madali lang naman ang biyahe nila. Nag-aagaw ang liwanag at dilim nang dumating sila sa Pangasinan. Pero laking pagtataka niya nang hindi naman sila sa bahay nila doon, dumiretso, kundi sa isang pampang. What are we doing here, Mom and Dad? Takang tanong niya sa mga magulang. Pinababa naman siya ng sakyan ng mga ito at iginiya sa laot kung saan nakadaong ang mga mamahali na mga yacht. Nalalaki ang mga mata niya nang makita niya ang pangalan niya sa isa sa mga nandoon ni yacht. Our graduation gift and birthday gift as well, my son. Sabi ng ama niya. Tuwang-tuwa naman niyang niyakap ang mga magulang niya sa regalo ng mga magulang niya. Hindi lang siya ang matutuwa sa regalo ng mga magulang niya, maging si Cassandra. Cassandra loves the ocean very much, just like him. Parehas nilang gustong-gusto sa dagat. Kahit na nakatitig lang sila doon maghapon, hindi sila magsasawa na pagmasdan ang dagat. May pagbabago sa naging plano na agad naman niyang naitawag sa pinsan niya na nagawa na nito ng paraan. Naghihintay na lang siya ngayon sa pagdating ng nobya niya. May halong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Kanina pa niya pinagkikis-kis ang palad niya sa nerbiyos na nararamdaman niya ngayon. Insan! Narinig niyang sigaw ni Abby sa kanya. Nang lingunin niya ito, halos matulala na siya pagkakita sa kasama ng pinsan niya. Bibig mo, lakay ko. Nakangiting hinaplos ni Cassandra ang baba niya na parabang pinatitikom ang bibig niya. Hindi naman niya napigilan ang nararamdaman niyang pagkasabik dito nang makalapit na ito ng tuluyan sa kanya. Agad niya itong niyakap at hinalikan sa mga labi nito. May baby po dito. Singit ng pinsan niya. Natatawa namang naghiwalay sila ng labi ni Cassandra pero pinagdikit naman niya ang mga noo nila ni Cassandra. I miss you. Bakit ko? Nakangiting bulong niya dito. Gumanti naman ang yakap sa kanya si Cassandra ng sobrang higpit. Ramdam niya ang buong pagmamahal nito sa kanya. Miss you too, lakay ko. Bulong nito. Aray, bakit ang lalaki ng mga langgam dito? Exaggerated na tura ng pinsan niya. Nang langunin niya ito, nakita niya itong nakangiti sa kanya na halata ang kilig sa muka. Thank you, Abby. Aniya dito. Naku, wala yun. At least may forever ka na, insan. Ano, mauna na ako para masimulan nyo na ang forever nyong dalawa? Paalam nito. Hinila naman niya si Cassandra patungo sa tapat ng yacht na ibinigay sa kanya ng mga magulang niya. Wow, ang gaganda talaga ng mga yate dito. Puri ni Cassandra sa mga nakadaong na yacht doon.
Kitang-kita niya nang makita nito ang yacht na dala na nasa tapat nila. Kung sobra na ang paghanga nito sa mga yacht na nandoon, mas pa nang makita nito ang yacht niya. Do you like it? Nakabakhag siya dito at nakadantay ang baba niya sa balikat nito. Panay lang ang tango nito sa kanya bilang sagot. Mukhang na-speechless pa ang nobya niya sa nakita. Teka, napansin ko, mas tumangkad ka na ngayon at nagkalaman ka yata, bakit ko? Puna niya dito. Dati kasi, hindi pa ito umaabot sa dibdib niya. Tapos sobrang payat pa nito kaya nga napagkamalan niya itong batang paslit. Pero ngayon, hanggang balikat na niya ito at nagkalaman na din ito. Hindi na kasi ako kulang sa pagkain. Palagi na akong pinapakain ng masarap ng amo ko tapos panay din ang libre ni Ate Megan sa akin. Sagot nito. Lalo naman niyang niyakap ang dalaga dahil natutuwa siya sa pagbabago nito. Siyan, kasi sakay na kayo nang makaalis na tayo. Tawag ng mommy niya. Sasakay talaga tayo dyan? Gulat na tanong sa kanya ni Cassie. Mom and Dad gave me that yacht as a gift for my graduation and advance gift for my birthday. Para mabasalan, maglalayag tayo ng 2 days together with my parents. Okay lang ba sa'yo? Lambing niya dito habang iginigiya niya ito sa paglapit pa sa yacht. Tatanungin pa ba yun? Siyempre gustong gusto ko. Excited na sagot nito. Teka, wala akong damit na dala. Tapos hindi pa ako nakakapagpaalam kay Lola. Nag-aalalang segunda naman ito. Don't worry about your clothes. Mom already prepared that. At sa lola mo naman, mami ay kakausapin ni Abby ang lola mo para ipagpaalam ka. Then pagbalik natin, kakausapin ko din ang lola mo. Okay na ba, bakit ko? Paliwanag nito. Nakangiti ito habot hanggang sa tenga nito habang tumatango ito sa kanya kaya naman wala nang nakapigil pa sa kanilang dalawa para ituloy ang bakasyon nilang dalawa. Ang ganda! Tuwang-tuwa pa si Cassandra habang nakatitig sa tubig. Nasa gitna na sila ng karagatan at kasalukuyan silang nasa likod ng yacht at nagtatampisaw sa tubig. Meron kasing lugar doon na pwede silang magtampisaw sa dagat. Hindi ba nakakahiya na kasama ako dito sa bakasyon yung mag-anak? Tanong sa kanya nito nang lumaon. Umiling lang siya na hindi naman niya alam kung nakita siya ng dalaga. Nakabakhag na naman kasi siya dito. He can't resist it. Gustong gusto niya na malapit dito. Hinahanap-hanap niya ang amoy nito. Siyan. Tawag nito sa kanya with a frustration in the tone of her voice. Mukhang hindi nito naramdaman ang pag-iling niya kaya naman dumantay siya dito at inilapit ang bibig niya sa tenga nito. No, my lady. Actually, sila mommy pa nagplano ng lahat. Dapat nga hindi na din sila sasama pa dito pero pinilit ko sila because I'm planning something. Bakit ko? Bulong niya dito. Kakainis ka. Nakikiliti ako sa mga pabulong-bulong mo. Saway sa kanya nito na ikinatawa naman niya. Masanay ka na cause you'll be stuck with me and I'm gonna do this until your hair are all gray. Masaya niyang tugon. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanila ni Cassandra. Masaya na siya na tahimik sila basta magkayakap silang dalawa. Sinusulit lang niya ang 1 taon na hindi niya ito nakita at nakasama. Siyan, sigurado ka na ba sa relasyon natin? Pagkuway tanong nito sa kanya. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan niya. Alam na niya kung saan na naman patungo ang usapan nilang ito. Minsan na silang nakapag-usap ni Cassandra ng ganito. Nag-aalangan kasi ito sa kanya dahil ang sabi nito, mahirap lang daw ito tapos anak pa sa pagkadalaga. Ni hindi na nga daw nakilala ni Cassandra ang totoong ama nito. Samantalang siya naman daw ay anak ng mayaman tapos nakahanay pa daw sa mga royalty ang pamilya nila. How many times do I have to tell you? Mahal kita, no matter what you are. Mahal na mahal kita, Cassandra. Hindi mo kailangan na manggaling sa mayamang pamilya para mahalin kita. Sapat nang ikaw si Cassandra. Mahal ko at mahal ako.
Then after a couple of years at mahal mo pa din ako, magpapakasal tayo. Magkakaanak ng 6 na lalaki at 6 na babae. Tatandang magkasama na mag-aalaga ng mga apo natin. Tapos ang usapan. Paliwanag niya dito habang nilalaro niya ang kamay at buhok nitong hinahangin. Ay, ang haba ng hair ko. Isang si Ian Smith ang patay na patay sa akin. Kinikilig naman na sagot nito. Hindi naman niya napigilan na higitin ito at ipaharap sa kanya ang mukha para mahalikan niyang labi nito. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi. Parehas na nag-aaral kung paano ipalalasap sa bawat isa ang matamis na halik na parehas din nilang hindi pa nalalaman. I love you so much, Cassandra. Sobra. Aniya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Mas mahal kita. Nauna kaya akong nagkagusto sa'yo. Nakanguso namang tugon nito na ikinatawa nilang dalawa. Ay, kahit na ikaw ang nauna, ako naman ang patay na patay sa'yo. Ganting banat niya. Umayos naman na upo si Cassandra, maging siya din, para maging komportable silang dalawa habang nakatanaw sa malawak na karagatan na parehas nilang mahal. Lakay ko, gusto ko kapag kinasal na tayo, dito tayo tumira. Pwede ba? Tanong sa kanya ni Cassandra. Mahirap tumira sa yacht, bakit ko? Biro naman niya. Naiinis na hinarap siya nito at pinong kinurot sa tagiliran niya. Kainis ka, napaka-pilosopo mo talaga kahit kailan. Inis na sikmat nito sa kanya. I'm just joking, okay? Natatawa naman niyang sagot. But honestly speaking, kasi kung saan mo gustong tumira doon ako. So what kind of house do you have in mind? Tanong niya dito. Gusto ko yung bahay natin nakaharap sa dagat. Tapos malapit lang para kung gusto kong maligo sa dagat, makakatakbo ako agad papunta doon. Simula nito. Matama naman siyang nakikinig dito. Tinatandaan niyang lahat ng sasabihin nito sa kanya. Tapos kulay puti lang ang kulay ng bahay kasi favorite kong color iyon. May second floor din pero dapat hindi masyadong malaki kasi mahirap maglinis. Tapos sa second floor, may malaking balcony na nakaharap din sa dagat. Pagkukwento nito, humarap pa ito sa kanya. Kitang-kita niya ang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tapos, sa balcony natin papanoorin ang pagsikat at paglubog ng araw ng magkasama. Doon din natin titingnan ang mga magiging anak natin habang naglalaro sila sa baba. Di ba ang saya nun? Dagdag pa nito. Hindi naman niya magawang sagutin ito dahil nalulunod na ang puso niya sa sobrang saya nang maramdaman niya ang mga sandaling iyon. Hindi na siya makapaghintay na mangyari na lahat ng plano ni Cassandra. Kasi simula nang tumibok ang puso niya para sa dalaga, pangarap na niya ang lahat ng pangarap nito. I love you. Bulong niya bago niya buong puso na muling hinalikan ang mga labi nito. Yumakap na din sa kanya. Nalieg ang nobya. Kaya naman mas nabagpit pa ang pagyakap niya dito. Siyan, sana habang buhay na tayong masaya. Bulong sa kanya ni Cassandra. I will make it sure kasi na habang buhay na tayong masaya. Ganting bulong niya dito. Siyan, happy birthday! Bati sa kanya ni Cassie. Masayang napangiti naman siya nang mabungaran ang mukha ng nobya pagkagising pa lang niya ng umaga. He definitely have the most happiest birthday today. Kasama lang naman niya ang pinaka-importanting mga tao sa buhay niya. His parents and most especially si Cassandra. It is his first birthday na may nobya siya at sobrang saya niya ngayon kasi magsisimulang birthday niya sa napakasayang umaga. Thank you, my lady. Sagot niya bago niya inabot ang mga labi nito. Magkatabi silang natulog nito pero don't think that they did something. Nararespeto niya si Cassandra at handa siyang maghintay hanggang sa araw na makasal silang dalawa para sa bagay na iyon. No. Naitulak pa siya nito ng marahan. Natawan naman siya kaysa sa mainis sa pagtulak nito.
Nakatakip lang naman ang dalawang palad nito sa bibig nito. Mukhang alam na niya kung bakit. Bad breath ako, hindi pa ako nagtututbrush. Nito na ikinatawa niya. Pilit niyang inalis ang mga kamay nitong nakatakip sa bibig nito at walang sabi-sabing hinalikan niya ito sa labi. Hindi lang simple smack ang ginawa niya kundi malalim at passionate kiss ang ibinigay niya dito. Hindi naman fresh breath nga, parang kaka-mouthwash mo lang. Aniya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Niyakap niya ito nang makitang namumula mga pisngi nito. Ang cute nitong tingnan na mag-blush. Wala akong gift lakay ko. Bulong nito sa kanya habang nakayakap sila. It's okay. Yakap at kiss mo lang, sob na ako. Sagot niya dito. He heard her giggled while he's hugging her. Alam ko na, may gift na ako sa'yo. Bulong nitong muli. Napatas ang dalawang kilay niya nang tumayo ito mula sa pagkakahiga at nagpunta sa paanan niya. Kaya naman, napatayo na din siya at pinagmasdan ito. Sumandal pa siya sa headboard ng kama para maging komportable ang pagkakaupo niya. She's clearing her throat na para bang may nakabara dito. Lumapit pa ito sa dresser nila doon at dumampot ng suklay at umaktong nakahawak ito sa isang mic. Matagal na akong walang practice pero gagalingan ko para sa'yo lakay ko. Birthday gift ko para sa'yo. Sabi pa nito na tinanguan naman niya. Alam na niya nakakanta ito para sa kanya at ito ang unang beses niyang maririnig itong kumanta simula noong nakilala niya ito 1 taon na ang nakararaan. It's a Regine Velasquez song, Araw-Gabi. Minsan na niyang napakinggan ito pero ngayon niya na-appreciate ang kanta. Noon kasi, para sa kanya, it was just a random song na napakinggan niya. He feels the song like what the lyrics say. Parang nag-uusap ang mga mata nila ni Cassandra habang patuloy ito sa pagkanta. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagmamahal nito sa kanya. Gayon din naman siya para dito. Oo nga't bata sila pero alam niya at kilala niya ang sarili na wala na siyang ibang mamahalin kundi si Cassandra lang. Hindi na niya nakontrol pa ang emosyon niya. Agad siyang tumayot niyakap, sabay halik sa mga labi nito na naging dahilan ng paghinto nito sa kanya. I love you, bulong niya dito. Naghiwalay man ang mga labi nilang dalawa pero pinagdikit naman niya ang kanilang mga noo. Nagustuhan mo ba ang kanta ko? Tanong sa kanya nito. Yes, so much. Mabuti naman. It will be our theme song, pwede ba? Sabi pa nito. Tinitigan niya ito sa mata habang tumatango siya. Sino ba naman ang tatanggi sa sinabi nito? He loved the song so much. Kasi naman, yan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya iyan ang napili kong kanta. Medyo baduy pero feel na feel ko kasi ang lyrics. Sabi pa nito, ako lang ang kakantahan mo from now on. Wala ka ng ibang kakantahan kundi ako lang kasi. Sagot naman niya dito. Oo naman, tuwing birthday mo at anniversary natin kita kakantahan. Nakangiti pang sagot nito sa kanya. Muling naglapat ang kanilang mga labi at ninamnam ang pagmamahala nilang dalawa. Maliit na salo-salo lang ang inihanda ng kanyang ina. Total naman kasi, silang 4 lang naman ang kakain ng inihanda ng kanyang ina at ni Cassandra. Let's have a toast. Aya ng kanyang ama. May mga tangan silang wine glass pero si Cassandra, dahil hindi pa pwede, tubig lang ang laman ng wine glass nito. For the celebration of the birthday of my son, Cian Smith, and also for welcoming our new family member, Cassandra. Sabi pa ng ama niya. Tumayo naman silang 4 at ang toast, sabay inom ng mga hawak nilang baso ng alak. Thanks, Dad. Masayang sagot niya nang makalipas. Masaya silang 4 na kumain ng hapunan nila. Nagkukwentuhan din silang 4 ng kung ano-ano. Dad, can I ask a favor from you? Aniya nang matapos silang kumain. Hindi man sumagot ang ama niya
Alam niyang nakikinig ito sa kanya dahil nakatingin ito sa kanya. Maging ang ina ay nakikinig din. Well, as you can see, your future daughter-in-law is only 16 years old. I want to take this opportunity to ask for your help. Dad, can you give us a financial assistance for her study in college? Can you sponsor her study for me, Dad? Magalang na tanong niya sa ama. Hala! Hindi naman naiwasan na react ni Cassandra sa sinabi niya. Hindi kasi niya sinabi dito kung ano ang plano niya. Kaya naman, mababakas talaga dito ang pagkabigla. Sure son, is that all? Tanong ng ama niya. Alam niya naman na hindi siya magdadalawang salita sa kanyang ama. One more thing, Dad. I also want to ask if we can help her grandmother. Lola Choleng is old now. If I will take Cassie in England for her study, I would like to take Lola Choleng also in England and give her full medication if it is okay with you. Alanganin pa din at tanong niya. I already welcome Cassie in our family, so her family is also our family too. We will take good care of them, son. Don't worry about that. Sagot ng ama niya. Tuwang-tuwa naman siya na umaayon sa plano niyang lahat. Isa-isa na niyang nagagawa mga plano niya. Isa na lang ang hindi pa niya nagagawa at iyon ay ang mag-propose kay Cassandra ng kasal. Alam naman niyang bata pa sila masyado lalo na si Cassandra, pero makakampante siya kung may pinangahawakan na siya sa dalaga. Mahirap na, maganda ang girlfriend niya ngayon pa lang. Paano pa kapag mas nagdalaga na ito? Tawagin na siyang possessive o kaya naman ay paranoid. Wala siyang pakialam. As long na nasa kanya lang si Cassandra, masaya siya. Cassie, let's go to the upper deck. Aya niya sa nobya niya na agad naman itong pinaunlakan. Malamig ba? Tanong niya dito nang nakaakyat na sila. Nginitaan lang siya nito't lumapit sa kanya. Niyakap naman niya ito agad. I love you, Cassandra. Bulong niya dito. I love you too. Happy birthday ulit, lakay ko. Ganting bulong nito. Matagal silang nasa ganoong posisyon na dalawa. Siyan, balik na tayo sa loob. Medyo malakas ang hangin at saka ang alon. Aya sa kanya ni Cassandra, pero hindi siya tuminag sa pagkakayakap niya dito. Totoong malakas ang hangin at alon. May kasama pang ang ambon ang hangin pero hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang magawa ang plano niya ngayong gabi. Kaya naman, kumalas siya sa pagkakayakap dito at agad niyang kinapa ang kaheta kung saan nakalagay ang singsing na binili pa niya sa England para sa nobya. Nanlaki ang mata ni Cassandra nang makita siya nitong lumuhod sa harapan nito. Hawak niya ang kamay nito na nanginginig sa hindi niya malaman na dahilan. Kung sa malamig bang simoy ng hangin o dahil kinakabahan ito ngayon. Siyan. Tawag nito sa kanya sa nanginginig na boses. I know, masyado pa tayong bata kasi lalo ka na. Simula niya. He even cleared his throat para kasing may nakabara doon. But I will not take chances and waste time kasi like what I'm always saying to you. I love you so much that I love to stay by your side forever. Hindi man bukas ang kasal natin kasi alam ko magiging long-term engagement ito but at least I have all the luck in the world and be proud to say to all those guys that you are mine. This is not so romantic wedding proposal. Wala pa naman kasi akong ganung pera because kagagraduate ko pa lang. But I will make it sure na habang buhay kitang gagawing reyna ng buhay ko, Cassandra. I shower you everything you want in this world. I will love you forever. I will stay by your side kahit na magsawa ka sa akin. Lagi lang ako sa tabi mo. So, please, give me a chance to be your full-time family member for real. Let me give you a complete and happy family like you're dreaming of. Will you marry me, Cassandra? Will you be my Mrs. Cassandra Smith? Kinakabahan niyang pahayag.
Sabay bukas ng kahon at ipinakita ang singsing. Dumoble ang kaba niya nang tahimik lang na nakatingin sa kanya si Cassandra. Hindi niya alam kung nakatulala ba ito sa kanya o kung hindi nito nagustuhan ang speech niya. Tahimik lang kasi ito na nakatitig sa kanya. Pero nabago ang lahat nang isa-isang tumulo ang luha nito sa mga mata, sabay ngiti at tango nito sa kanya. Oo naman, payag na payag ako. Sagot nito na umiiyak na inilahad ang kamay. Nanginginig na isinuot niya ang singsing sa daliri nito bago tumayo at sinapo mukha nito at buong pusong hinalikan ang mga labi nito. I'm so proud of you, anak. Narinig pa niyang sigaw ng ina niya. Nang lingunin nila ang kinaroroonan ng ina niya, nakita nila itong nasa may pintuan at nakatitig sa kanila. Ang mamasamasang mata nito habang nakayakap ang ama niya dito. Mababakas sa mga mata ng mga ito ang lubos na kaligayahan. Kaligayahan na nararamdaman niya dahil sa sobrang pagmamahal na nararamdaman niya sa pamilya at lalo na kay Cassandra. We're engaged, Mom and Dad! Sigaw niya, sabay taas ng kamay ni Cassandra kung saan nakasuot ang singsing na patunay na pagmamay-ari na niya si Cassandra. Matas ng sikat ng araw, tagaktak na din ang pawis niya pero hindi pa din siya tumitigil sa paglilinis ng isda. Nagahalo na nga ang amoy ng isda at pawis niya sa katawan niya pero hindi niya ito ininda. Kailangan niyang kumita ng pera para na din may panggasto siya sa pang-araw-araw. Sa halos isang buwan niyang namalagi sa lugar na iyon, natutunan na niya ang magtinda ng isda sa palengke. Ito na po ang pinamili niyo. Magilaw niyang inabot ang plastik ng isdang nilinisan niya. Tiningnan niya ang mga paninda niya. Kunti na lang at makakauwi na siya. Aba kasi, palagi kayatang nakakaubos ng paninda mo ah. Masayang puna ng katabi niyang nagtitinda din sa palengke. Nginitian lang niya ito bilang sagot. Mukha namang swerte siya sa paghahanap buhay niya dito. Nung umalis siya sa Manila, ang plano niya sana ay pumunta sa ibang lugar na hindi siya pamilyar. Pero sa bandang huli naisip niya, sa probinsya na lang nila umuwi. Pero dahil sa wala na siyang babalikan pa sa bayan nila dahil binenta na ng nanay niya ang munting barong-barong nila ng lola niya. Dumaan na lang siya doon para bisitahin ang puntod ng lola niya. Tapos nagtungo siya sa sumunod na bayan. Doon, naghanap siya ng bahay. Maliit lang inuupahan niyang bahay. Hindi man kasing laki ng bahay ni Sian, at least magagawa niya ang gusto niya sa bahay niyang ito. Hey Cassie, tulungan na kita. Turan ni Roger. Ito ang anak na binata ng landlady niya. Mula pa lang nung unang araw niya doon, palagi na itong nakasunod sa kanya. Dito lang din umamin na may gusto ito sa kanya at manliligaw daw sa kanya. Na kahit tanggihan na niya'y masugid pa din itong nanliligaw sa kanya. Naku Roger, hindi na, kaya ko naman ito. Sagot niya. Pero mapilit pa din ito na tulungan siya sa pagliligpit. Nang 2 pirasong bangus na lang ang tinda niya, nagpasya na kasi siyang magsara at umuwi na. Nananakit na din kasi ang balakang niya sa kakaupo at kakatayo sa buong maghapon na pagtitinda. Naku naman, kasi dapat lang natulungan kita. Ang bibigat ditong mga banyera. Hindi ka dapat nagbubuhat ng mabigat. Sagot naman ito. Ito na naglinis ng banyera niya at nag-ayos ng mga ito. Pinabayaan na din naman niya ito dahil talagang masakit ang balakang niya ngayon. Hatid na din kita sa bahay mo kasi pagpepresenta nito. May tricycle itong pamasada. Yun ang pinagkukunan nito ng pagkakakitaan. Hindi naman na siya tumanggi at magbabayad naman siya ng pamasahe. Ilang ulit ko bang dapat sabihin sa iyo na hindi mo na kailangan na magbayad ng pamasahe? Sabi ni Roger nang nasa tapat na sila ng bahay niya. Ipinipilit kasi niya ang bayad niya ng pamasahe. Roger, naghahanap buhay ka din. Alam kong hindi din biro ang mamasada sa buong maghapon.
pamimilit niya. Wala namang nagawang binata nang ilagay niya sa sidecar nito ang pamasahe niya at dali-dali siyang bumaba ng motor nito at pumasok sa loob ng bahay niya. Pagpasok naman niya, agad siyang sumalampak ng upo sa upuang kawayan na nandoon sa maliit niyang sala. Maliit lang ang inuupahan niyang bahay. Kita mo na lahat kapag pasok mo sa loob. Bubungad agad sa iyo ang maliit na sala niya na karugtong ang hapagkainan na kusina na diniya. Doon din makikita ang maliit na banyo niya. Natatakpan naman ng kurtina ang kama niya dahil wala namang kwarto ang bahay niya. Nang makapagpahinga ng konti, tumayo na siya at nagsimulang maglinis ng katawan.